Ngayon po ay nakikita natin ang pag-rally, pagsasama-sama ng mga Iglesia ni Cristo na religious group ngayong June 30, 2026 bandang hapon sa malapit sa EDSA Shrine, sa kahabaan ng EDSA sa Kamaynilaan, at naparalisado na daw ang mga trapiko at ang mga negosyo at transportasyon. At sangayon sa MMDA, wala daw permit to rally, sabi rin ng PNP. Isa lang naman ang laging hinihingi ng INC, Iglesia ni Cristo, yung transparency, pagpapanagot doon sa mga kurap, lalo na ng kaalyado ni Bongbong Marcos. Yan ho ang sa bulok na sistema ng gobyerno ng Pilipinas noon at ngayon. Nagkaroon man tayo ng katiting na mga presidente o mga lingkod bayan na matitino, pero hindi ho naramdaman ng buong Pilipinas ang tunay na pagbabago. At pabulusok pa rin tayo sa kahirapan, okay, quote and quote kahirapan, quote and quote korupsyon, utang na malaki na hindi naman ho nabubura dahil ganyan kabobobo, katatanga yung mga nauupong mga presidente sa ating bansa, yung mga mambabata, senador, congressman. Isama pa ho natin yung mga gobernador, mga mayor at iba pang mga public official ng ating government. At ganun na rin ho, isama pa natin yung mga korap na nasa iba't ibang departamento ng ating pamahalaan, gaya ng yung nasa DPWH, nasa DepEd, nasa AFP, nasa PNP, COMELEC, ano pa ba? Lahat na ho eh. Yung custom, naku, napakalala rin ho dyan. BIR, naku, DSWD, NIA, DA, daming nagsiyaman dyan, di naman nakakasuhan. Sino bang presidenteng matino ang pwedeng sumugpo sa mga ganyan, di ba? O siguro si Vico Soto. Kaya nga po tinutulak natin, di corrupt, gaya ng marami. Yan lang po ang may kakayanan eh. Kahit bata ho yan, yan ang may kakayanan. At babak-upan ho yan ng mamamayan. Oras na dinaya nyo yan, magwawala ho ang mamamayan. At yung katulad kina Sol Aragones, Leni Robredo, pwede pa ho. Basta't huwag palamon si Leni Robredo sa politika, sa mga masasamang nakaupo. Ngayon, kung meron pa hong matitino sa ating bayan na ngayon ay playing safe sila, palipat-lipat sila ng partido. Sino mang politiko, mapunta man siya kunyari sa mga magnanakaw ng mga politiko, halimbawa senador ka, magpa-playing safe ka. Pero maganda sana yung marami ho kasing mga senador tayo na may mga bahid ng korupsyon. Kaya tinatakot di umano sila ng administrasyon. Buti lang kung sa tama pinapaanib ka para di ko kontra, para umanib sa kanila at huwag sumuporta sa binibira ng administrasyon, yung mga Duterte. O tama, kasuhan nyo yung korap na kapwa senador. Ang sa akin pananaw, siguro pansamantala magagamit ng administrasyon kayo para magdibang tuluyan yung kalaban ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero yung baka naman sa bandang huli kayo rin ang titirahin din nila na nakikampi sa kanila. So nasa inyo yan. Pero sa aking pananaw, merong iba rin naman na hindi talaga lumilipat. Yung minority block ng Senado, di ba? At saka yung minority block ng Kongreso, yung mga hindi kaalyado ni BBM. So, ganun ang nangyayari. Pero tandaan natin, walang permanenteng kaibigan sa politika. Dahil kung korap, galit sa kapwa korap, then magsisiraan, magpapatayan, magkakasuhan, ganyan ho yan. Dahil malas na malas kasi ang Pilipinas sa pagkakaroon ng mga trapo o traditional politicians na silang nagpahirap, ang kabobohan nila ang siyang nagpahirap at hindi natutukan yung mga batas na dapat o desisyong dapat ipatupad sa Pilipinas para sa ikaangat ng ekonomiya ng Pilipinas at ikatatanggal ng mga korupsyon at ikamamatay na lang sabihin natin. Ikatatanggal ng mga korap ng mga public officials o mga public elected officials ng ating bayan.
At talagang kasumpa-sumpa ho at kadiri-diri ho yung ganyang mga politiko na nananatili sa ating bayan, sa mga kaprobinsyahan. Talagang karumal-dumal ho sa harap ng Diyos ang kanilang kasalanan. Sinasabi ho yan ng Diyos, yung karumal-dumal ay kinapopuotan ng Diyos. Bagamat oo, sasabihin nyo, hindi naman kami tinatapik, di kami ginagalaw ng Diyos. Binibigyan lang ho kayo ng pagkakataon Diyos na makapagbalik, makapagsisi. Gusto niya kayong maligtas, mahal niya ang mga makasalanan. Pero kung kayo ay pinaalalahanan at nagpatuloy kayo, may magaganap, may mangyayari. Hanap niyo ba yung mga masasarap na bigas na ihahain sa inyong hapagkainan? O nais niyo ring magtinda sa inyong sari-sari o rice dealer store? O mag-online rice business? Halina kayo dito sa Charan Ladya Rice Retailing na laging handang pagsilbihan at tulungan kayo. Available sa kanila ang masasarap, malalambot, de kalidad, napakagagandang uri ng mga bigas na pawang inani sa lalawigan ng Aurora. Kaya't ito'y first class at hindi durug-durug na nasa tamang presyo at husto pa sa timbang. Ang Charan Rice Retailing ay matatagpuan sa Barangay 4 sa bayan ng Maria Aurora sa Aurora Province, sa Mangasar Street, corner ML Quezon Street, patungo ng Maria Aurora Public Market. Ang Charan Ladya Rice Retailing ay kompleto sa dokumento at business permit. Makabibili sa kanila ng wholesale at retail price. Sila ay namimili rin ng mga aning palay sa magandang presyo. Maaari silang tawagan sa 0991-835-8153. Sila ay bukas mula umaga hanggang alas 8 ng gabi. So ano pang hinihintay nyo? Bili na! Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co. Reporting.